Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Yes. Hand to Support Podcast! Welcome back. Welcome back mga pare. Kung wala kayong mga masculine role model, ano pa bang hahanapin nyo? Ito, 4. May kasama pa tayong solid na malupit dito, pare. Wala ka nang hanaping iba pa. Right? Oh. So, maraming salamat sa mga subscriber natin dyan. Dahil wala kayong sawang manood ng podcast natin napababa natin dito. Pinakamalupit sa yun na, sabi mo na. Pinakamalupit na masculine role model sa mainstream. Pag Pinipilit nyo talaga yung mainstream ko, no? Yun na, Over pre! yung universe, pare. Kasi nga, pag underground tayo, pag mainstream, sigoy. Pwede bang underground ako pero malapit lang sa mainstream? Alam mo yun, pero underground pa rin. Oo, ganun. Alam mo, bago pa mangyari to, pare, last month, nagawa ko na ng video to eh. Nasabi ko na isa sa vision ko gusto ko mangyari. Mag-isa-isa tayo lahat pa. Okay. Isa-isa na nga nagdatingan lahat to. Yeah. I mean, ikaw, nakaraan si Suplado Moto, ganito rin yung branding niya, ganito din yung sinasabi niya. Parang hindi rin nagkakalayo sa atin. Makasundo mo rin yung mga yun. So yun, nangyayari nga. So naniniwala ako sa ganun, pare. Kung ano yung sinasabi mo, ginugusto mo talaga, ninanais mo, mangyayari talaga. Weird nga kasi nung last week, may kinukwento to siya na basta sabi ko sa kanya, bakit kaya wala tayong nakikilalang, hindi ko na sabihin kung yung detalya, na ganitong klaseng tao, parang ganun. And then, may pinag-usapan kami tungkol dun sa dating babae niya, sa ex niya. Sa isang linggo lang namin pinag-usapan yung dalawang yun. And then next week, yung sinasabi namin na ba't wala kami nakikilalang ganun, biglang may nakilala siyang ganun. And then habang naglalakad kami sa habang naglalakad kami sa Mega Mall, nakita niya yung dati niyang babae. Sabi ko, lagi mag-usap tayo ng pera lagi. Kasi yung pinag-usapan natin, binigay agad, di ba? Sa loob lang ng ilang araw na, usap tayo, puro pera tayo ngayon na. Ganun. Legit, no? Oo, minsan ganun talaga. Kaya, Magic. pag sobrang negatibo ng binubuga mo din, talagang sunod-sunod din talaga Yun yung mga... darating. Yun yung negative, darating. no? Totoo. Kumbaga parang you attract what you think din no? If you think positive, you will attract positive din talaga. Ako niniwala ako dun Pagka gusto mo nang maging successful yung ginagawa mo, isipin mo magiging successful. Kasi kung hindi negative mo na, ikaw na nga lang dapat maniwala sa sarili mo, paano lang mangyayari dun? Ano kayang science no? Kasi naniniwala ako na yung mga ibang, let's say yung mga nagtayo ng sarili niya lang mega church or religion, bago pa lang nila natayo yun, naiisip nilang mangyayari yan, naniniwala na sila. Diba? Hindi ko maintindihan kung ano kayong science nun. Ba't nangyayari din talaga, no? For example, let's say si Jay-Z, bago pa lang siya naging Jay-Z, pustante napipicture na yung sarili niyang ganyan. Ako kasi dati, napipicture ko na sarili ko na lalabas ako ng stage as lahat naka-two joint sign. Nakikita ko na dati yan pag natutulog ako, pag nag-i-imagine ako, nakikita ko na Mas nangyari, no? Oo, mas nangyayari, ganun. Kay Kanye, napanood mo yung sa Netflix niya? Yung parang sinasabi niya sa likod ng kotse niya. Walang tumatanggap na label sa kanya. Hindi. Pinapasahan niya yung mga label na malalaki. Label, Wala pa siyang name talaga. Pero nabivision niya na. Sinasabi niya na may mangyayari na puputok ako. Itong mga kanta ko mainit to. Yeah. Ang swerte lang talaga, tingnan mo sa sobrang lupit ng isip niya, pinapablog niya na nun sa tropa niya. Basta pinapawak nila yung tropa niya, basta video mo lang ako. Gets. Para may magagamit ako in the future. Alam mo, kung aalalahanin ko nga yung mga ini-imagine ko dati, hindi ko rin na-imagine na na parang mainstream level yung music ko. Parang hindi yung parang kunyari, Beanie level, yung ganon. Or sino pa bang ibang mainstream? Yun lang naisip ko Pero, SB19. yung mga ganon. Parang hindi ko siya na-i-imagine Parang na-imagine ko na ganon nga parang kilala ako ng mainstream. Pero, kilala lang nila ako. Parang ganon. Pero, ganon lang. Parang alien lang na pumupunta sa Earth. Yun yung mga na-i-imagine ko dati ganon. Hindi ko na mahinangad kasi talaga na parang yung gusto ko makilala ko ng lahat, yung parang Andrew E. level. Alam mo, di ba? Andrew E. parang wala yatang may hindi kilala dun sa kanya. Di ba? Sino bang Pinoy na may hindi kilala dun, di ba? Hindi ko siya na-imagine dati na ganun. Parang dati pa lang, gusto ko na parang if you know, you know lang. Mas nakukulan ako sa ganun. Kayo ba? Gusto nyo rin ba makilala kayo?
Sige, anong level ng pagkakilala na gusto nyo? Anong level? Actually, ako sa ngayon, okay na ako. Hindi ako nagsisettle pero masaya na ako sa nakuha kong pagkakakilanlan ngayon. Teka lang pero para maging mas solid yung pagkakakilanlan na yan, 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Inalim mo. Ang swerte nyo, at swerte din ako, magkakakilala na tayo. Yung dangal sa katulong, wag nyo kakalimutan yan. Bigyan ng dangal ng mga katulong. Johnson point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Nandyan yung link, nasa description pare. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Bago niya maging slogan yon, sumali kasi kami sa Pusuan Laruan, pare. Okay. Apaka-simple lang nung sinabi niya doon. Ang gusto niya sa babae, yung simple lang. At Okay. simple lang din yung buhay na parang masaya lang. Ganun. Pero binash pa rin siya ng binash, di ba? Dahil sa sinabi niyang yun? Okay. Sila na ang nagtuloy ng kwento. Ang sinabi ko, simple lang. Parang ang sabi nila, dati pa yan, dating panahon pa yan, ibang panahon na ngayon. Hayaan mo ang babae na mag-explore, parang ganun ang point nila. Yun. Parang ang sinabi niya nun, ayaw niya na mag-career woman sagad yung babae niya. Okay. Ngayon, binanatan siya na, anong gusto mo gawin mo sa babae mo? Gagawin mo katulong? Kasi doon na nagsimula yun. Na parang yung mga babae na yun ng lalait sa kapwa babae, na parang baba ng tingin nila sa katulong, parang ginagawa nila pang lait ba? Parang, anong gusto mo gagawin mo katulong? Parang ano ba tingin sa katulong? Tangin na nga, mababa ba? Ganun. Parang hindi nga magpa-function yung mga tao dito nang walang ganun eh. Tsaka ang naging point ko nga dun sa show na yun, puta kung ganyan katigas ang ulo ng babae, sa katulong na lang talaga ako. Totoo, mas magiging masaya ang buhay ko, mas mararamdaman ko yung langit na katulong ang kasama ko. Kasi ikaw, career woman ka, di ko naman pakikinabangan yung pinipera mo eh. Diba? So, anong sense? Gawain niyo pa yun eh. Diba? Paalala ka muna. So isa daw, General Lansoy Army, hari ng hip-hop underground. Kaya Mondra, hari na yan. Ano masasabi mo doon, Koy? Ano masasabi mo doon, Koy? Si Gra kinontra ko, pre. Talaga? Sabi ni Gro, tangin na, daw papayag. Sabi ni Gro, gano'n. Pero bira lang naman namin. Siyempre, kung maangas isa daw, mas maangas ako. Ganun. So, pagupit kayo sa Slick and Dapper sa President Aba, diyan kayo mag-boxing sa Golden Boy Boxing Gym Club, sa Metro Fight Club. Mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo, ha? Baling puso mawasak, wag lang yung bulsa. Yay. So, question ko sa'yo, base dun sa napag-usapan, ano mas pipili mo? Career woman? Yung career woman na realistic na halimbawa sa Pilipinas ngayon? O kung halimbawa, makita ka ng katulong, pero gusto mo siya. Gusto mo yung itsura. Type beat. Yeah. So, saan ka dun? Pero una, magdi-decide pa rin ako kung gaano niya ako gusto. Doon muna. 'Di ba? Yun muna yung base. Kasi kahit career woman siya, pero gusto niya ako talaga, like legit. Kaya ko siyang tanggalin dun sa trabaho niya. Sabi ko sa kanya, quit ka na dyan, 'di ba? Legit. Kung gustong-gusto niya talaga ako, 'di ba? Pero hindi, wala. Mas gusto ako nito ni Katulong. Siya yung mas may gusto sa akin. Doon ako papanig ngayon. 'Di ba? Pero alam mo, yung sinasabi mo nga kanina na simpleng babae, ganyan sinasabi nila sa'yo na unang panahon pa yan, ganyan. Minsan lugi nga tayo dun sa ganun kasi yun ang gusto natin, simple. Silang mga babae, sinasabi nila unang panahon pa yun. Pero kung tatanungin mo yung mga babae, ang gusto nila simpleng lalaki din which is yung original na lalaki na mag-work doon, magpo-provide. Yeah. Yun naman ang simpleng lalaki talaga. Hanggang ngayon, yun rin pa rin naman gusto nila. Diba? Kumbaga, ba't yung sa inyo gusto nyo yung old school na lalaki? Kami, bawal kami sa old school na babae. Diba? Lugi, diba? Ang nagiging problema sa kanila kasi, yung definition nila ng mga bagay, iba eh. So, actually, kung ibabalik nila sa akin yung simple, yun na nga, sinabi mo na nga, yun na yun ngayon eh. Yun na yung gumagana eh. Diba? Pero ang nangyayari nga kasi, nagiging lalaki na sila eh, di ba? Wala namang katwiran talaga. Wala silang valid na katwiran. Talagang, ewan ko, nalason na lang yung mga utak nito eh, na basta ayaw na lang nila, basta makipaglaban na lang sila. Kasi tinan mo yung nangyari dun sa Pusuan Laruan, di ba doon nagsasagutan? Yung isang babae natutuwa, habang
habang nag-iingay yung isang babae dun sa tuwan-tuwa, no? Parang nag-shadow boxing siya doon na, yes, sige. Bakit siya natutuwa? Demonyo Kasi, siya eh. Gusto niya yung pangyayari na yun. yung sa parang sagutan na Yung sagutan, yun ang Gusto gusto niya. niya may chaos, pare. Oo, Legit. isipin mo, sinabi ko nga doon na, isipin mo kung marami na akong pera, para saan pa yung karir mo? So sabi niya, pinaghirapan ko to eh. I worked hard to build the name. Diba? Pero, lie na kaagad yun. Kasi nung nalaman namin later on, 24 years old na bata lang yun eh. Anong built a name? 24 years old na batang babae? Kung tinalo mo pa sila yung mga celebrity na babaeng artista. So nagsisinungaling lang, nakikipagsagutan lang talaga. Yeah. So yun ang problema, kaya yung sinabi mo nakakatusta. Wala talagang sense makipag-usap sa kanila eh. Kasi tayo, mga tuwiran tayo, rasyonal. Misogynis ka. Sila wala kung ano lang yung na-feel nilang ilabas, ganon. Alam mo, sa tagal ko na rin, sa pakikipag-relationship, di ba? Pansin ko rin yan minsan, kaya magsasalita-salita, sila, mga ngatwiran, ganyan. Minsan nakikita ko na hindi nila pinag-isipan yung sinabi nila eh. Basta may malabas lang sila. Kaya minsan chinecheck ko eh. Di mo inisip yan, no? Bago mo sabihin, no? Nagulat ka rin sa sinabi mo, no? Actually, aamin sila dyan most of the time. Oo nga. Galit lang ako. Ganun kaya. Most of the time. Salita. Yun lang nila eh, weapon nila eh. May isa pa akong kwento. Kwento to ng, totoong halimbawa to. Babae ko dati. Nag-scroll ako sa TikTok, lumabas ka. Sabi niya, alam mo, ayoko yung tao na yan. Gago ka! Sabi pinapanood ganun, di ba? Oo, eto, nanonood yun. So, Gago ka! mas lalong sisilihan. X na, pare. Oo. Mas lalong Papayakin na naman na ito. Mas lalong sisilihan yun. Sigurado ako hindi niya na-imagine na mangyayari to eh, na magkakausap tayo ng ganito eh. Ayaw ko yung tao niya. Tapos hanggang umabot sa punto na siya naman nag-i-scroll sa TikTok, lumabas ka, kinorner niya na ako. Anong tingin mo dito sa tao na to? Ano daw tingin ko sa'yo? So ito lang sinabi ko, mas maganda pa nga ang ambag sa mundo niyang tao na yan eh. Lol, di ka nagpasimp-simp doon? Di! Wala na nga. Wala na nga kami. Alam mo, hate ko talaga yung gagong yan eh. Gago talaga yan si Koy. Ano sasabihin ng sim? Oo nga. Oo, agree na. Agree lang. Oo. Ako, ito yung totoong, yung punto ko na totoo talaga sa puso ko. Sabi ko, mas marami pa na tao, tulungan na tao yan eh. Kasi regardless kung ano yung husga mo dun sa mga babae mo, sa mga babaeng dumadaan sa'yo, nabibigyan niya ng direksyon yung mga babae na yun. Kung dating ang luka-luka yung babae, tas eventually nag-decide na susunod na sa'yo, alam ko, magiging mas maayos ang buhay nun. Ikaw nga, puro comment ka lang na ganyan. Kapwa mo pa babae yan eh. Diba? Wala kang malalatag na solusyon kung paano matutulungan yung realidad na maraming pokpok ngayon eh. Wala kang magagawa dun eh. Gago empowerment yun eh. Ha? Sa kanila. Empowerment na magpakapokpok. Buti nga siya, mag-aalaga siya ng babae. Hindi natin kilala kung anong klaseng mga babae yung babae niya. Pero ang point, mas maraming babae siyang kayang ayusin. Yeah. Diba? So, yun. Ganun na nangyari doon. Kasi Baka ni-reject siya ni Koy sa pang fifth, fourth point. Kaya siguro minsan, hindi. PM pala sa IG, di pinansin. Basta may mga panahon na, kasi di ba sa Facebook, pag yung friend mo nag-comment sa isang video, lalabas yun eh. Lalabas yun sa'yo eh. Sa feed mo? Sa feed ko. Okay. So nakita ko, meron kang isang popular na video mo yung yung hindi cheating yun sa lalaki. Pag tumingin kami ng ibang babae, dahil babalik naman kami sa'yo, hindi cheating yung nag-comment siya. Ang tawag dyan, pambobo yan. Sabi niya ganun. Galit na galit. So, manood ka. Shoutout sa'yo. Gagi, sobrang init na ng puwet ng Pero tao. gago matutuwa yun. Masyado mo naman important. Dapat di mo na siya, kilig na kilig pa siguro yun. Hindi, okay na. Oo. I think kikiligin pa yun. Ayos lang, di ba? Naalala ako ni Monchi. At least napasaya ko pa siya, di ba? Kahit wala na kami, matagal na, di ba? So, pero ikaw, naiisip mo ba yon na mas nakakatulong ka nga sa mundo eh. Mas nakakaambag ka nga sa society eh. Gago, tingin ko marami siyang napayaman na bata. O kaya mga lalaking, aminin ko
malaking factor ka rin sa character ko, pare. Ito I'll be honest malaking factor din. Pero I would not say 100% kasi mag-iba tayo ng atake. Yeah. Iba ka umatak, iba ako umatak. Pero may part ka sa akin. Yun. At yun. Actually, ang daming nagsisend sa akin ng mga message sa akin na, kaya kumita na yung negosyo nilang ganito, narating nila to, mga first million nila. Magme-message yun sila sa akin na, ano to, dahil sa nakinig ako ng music mo, mga ganyan-ganyan. Natutuwa ako pag nakikita ko yung mga ganun eh. Kaya okay din. Ewan ko, hindi ko sinadya. Parang hindi ko inisip yung dati na ito ang mission ko. Na ganun. Nagkataon lang na siguro ganun yung effect. Kaya parang, okay din pala, no? I think ang positive pag sumunod talaga sila sa rational mo, pare. Wala akong nakikitang ibang ikaliligaw ba. Pero meron ding naalala ko dati, merong negative na nangyari kasi may rapper ako nakausap, di ba? Tapos sabi niya, dati, nakulong ako dahil benta ako ng mga illegal, ganyan-ganyan. Kasi nakikinig ako sa'yo ganun. Sabi ko, ha? Kinalaman ko dun. Sabi niya, kasi di ba, mga mo, sabi ko, tanga, hindi yun ang tinutukoy ko. Parang metaphor lang yun. Pero ang tinutulak ko, music. Parang ganun. Ganun ba? Lang. Akala ko, talaga? Ganun. Literal mo. Akala ko yun pa rin yung ginagawa mo. Gago. Dati, nung hindi pa ako nag-rap. Pero, nag-rap na ako, hindi yun. May ganun, nakulong pa ako. Parang yung ganun. Kaya slow mo din no? Sabi kong ganun. Pero real talk bro, yung I think pandemic yun, nung nag-boom yung influence mo na hustling Ang dami rin talaga, parang ganun okay. Ang dami rin talagang batang nabukas yung isip sa business Yeah. Kaya pagka may mga ganyan katulad nung ex niya na nagbabawd mouth sa'yo, ang daling i-defend dahil meron kang ganung influence na bro mo hindi tinuturo sa school. Sa school, anong gagawin sa empleyado? Diba? Yeah. Although hindi naman masama yun, but ang nabukas mo sa isip is yung okay, mag-empleyado, but meron kang side hustle. Di ba? Hustling na Ang ganda Hindi talaga, hindi mo sinadya yun. Hindi mo nasadya. Talagang... hindi ko siya minisyon. Hindi yun ang parte ng plano ko. Nakita ko lang na nangyari. Kasi parang, okay, good. May ganyang effect pala. Ganun. Kasi dati, ang goal ko lang naman talaga, okay, gusto ko lang magkapera dito sa rap shit na to. Diskarte lang tong rap na to para sa akin. Ganun. Yun lang. Ganun lang talaga tingnan yun Diskarte lang ang rap. Kasi lalo sa internet, ano yan siyempre, sikat ka. Yung mga gustong umangat, kisilipin yung other side, kukontrain ka. Di ba? So, sasabihin nila, ganito, ganyan shit. Tapos isa kami dun Isa kami sa mga influencer na tinitignan namin yung magandang nagawa mo. Sabi, buti nga si Koy, tinulungan niya yung mga bata ma-open sa ganyan, pagbi-business, pag-side hustle, na may pag-asa. Hindi lang kung di ka pinalad sa pagiging empleyado, baka try mo mag-side hustle or what. Kaysa naman sa mga pinopromote nyo ngayon na puro kabaklaan, putang ina. Mas okay na ako dito, kay Koy na lang ako. Diba? Kay Koy ako. Kung babapiliin ako ng influence na maganda, yan. Tangina pinuturuan na mag-feminine yung mga lalaki, mga old type shit. Ito ako, pera. Diba? Kaya nga, ako na nagpo-push na ang mainstream masculine model si Koy. Pre, gusto ko nga na pag ni-research yung Pilipinas, mukha mo lalabas Kasi i-research nyo yung Pilipinas, anong mukha lumalabas pag ni-research nyo yung Pilipinas? Ano nga ba? Hindi ko pa na-research yun. Ikaw sumagot. Ikaw ang mahilig mag-Bombay. Pag tinay mo, Philippines? Gano'n? Most popular in the Philippines. Okay. Hindi kayo aware kung sino lumalabas. Ay po, tsak, yung leader ata yun ang masakit na sagot. Yun ang lumalabas, pare. Talaga? Gets mo kung sino yung lumalabas? Hindi rin Kaya mo na yun. Politics ba to? Hindi. Hindi. Celebrity siya. Leader ng mga bakla, yun. Gusto nyo talaga mabaril kayo. Pagka nag-type ka ng most famous actor, yun ang lalabas. Leader ng mga bading. Siyempre, dahil nasa masculine tayo, hindi siya okay para sa akin. Hindi siya, respect pa rin, but if nasa mundo kasi tayo ng masculine So, parang, hindi siya ka-proud ba? Ang point nga nitong ginagawa natin, ang point nitong advocacy talaga na to, ayaw natin mamuhay sa, totoo lang to ayaw mamuhay sa mundo na
mas marami yung bading. Okay. Oo, ayaw mo. Gusto ko marami yung katulad natin. Kumbaga, yung kalaro mo nandyan eh. Yung kalaro mo yung makikita mo pag pumunta ka sa kapitbahay mo eh. Pero kung pag sila yung dumami, hindi ko na gusto tong, di ba? Hindi ko na gusto mamuhay dito. Di ba? Kaya gusto natin mag-impluwensya, di ba? Na, panatilihin mo, lalaki ka, may ethics ka, panindigan mo yan, di ba? Wala nang ibang gagawin pa. Kaya, Kaso hindi natin mapigilan no? oo. Bilis ng kalat. Pero okay lang, sa tingin ko wala balance talaga, ganun talaga Balance siya. Di rin naman tayo mananalo, di rin sila mananalo. Parang ganun talaga siya. Kasama na Balance. talaga, no? Sa evolution, Oo, no? kasama siya. Oo, ganun siya. Parang pang ano nga daw low-key birth control daw pang birth control para naisip ko rin. mapigilan daw yung overpopulation. Pero alam mo, nagigets ko rin yung iba kung bakit parang ayaw nila yung mga masculine na klase ng lalaki or kahit topic pa lang or ganun. Kasi pansin ko lang, pag yung mga, let's say, mga weak na lalaki, na-intimidate talaga sila sa masculine na lalaki. Nakakatakot para sa kanila yun 'Di ba? Kunyari, mahina kang lalaki, kunyari, punta ka sa isang lugar, makita ka doon malaki, tatuan, medyo alert ka na agad dun which is very natural lang siya. Nature yun na matakot. May nakikita ka mas malaki sa'yo na alam mo kaya kang gulpihin. Kaya nagkakaroon ng parang automatic hate agad doon sa... Dahil basically galing lang talaga siya sa fear. Yun, doon siya nanggagaling talaga. Pero, misunderstanding lang yun din yun. Kasi, kadalasan din naman, nung lalaking yung mga ganun, yung masculine talagang nandoon, mabait. Alam mo yun, chill lang talaga sila. Kaya sa gym, pag titignan mo sa gym, yung pinaka nakakatakot doon, yun yung pinaka okay kausap. And then yung parang harmless doon, parang siya pa yung hindi nag-good morning sa amin. Alam mo yun, parang, di ba parang siya yung nag-hate sa amin, ha? Bakit sa tingin mo ganun? Siguro, dahil itong mga malalaking, yung kaya talaga, yung kumbaga, kayang manakit talaga, wala na silang kailangan patunayan. Diba? And then, pag ikaw yung nasa baba, gusto mong mag-angas-angas ngayon, alam mo yun? Gusto Totoo. mong itaas yung ano mo dahil hindi ka pa sure kung kaya mo ba Pag alam mong kaya mo na, hindi mo natatry i-prove yan Alam mo Kaya nga yun? So, minsan chill yung- ka na lang. Kaya nga minsan yung mga unano, pare, sila pa yung matatapang Parang sa aso, chihuahua, di ba? Sila yung... Yeah. Ano, di ba tawag doon? Napoleon something? Napoleon complex. Oh, yun, di ba? Pag maliit ka, parang tatry mong gano'n. Ganon din yung naaano ko. Pero alam mo yun na nga kadalasan yung mga nakakatakot patignan, yun yung okay. Isang beses, naglalakad kami sa BGC. Kami magkakasama na ito, tropa, ganyan. Tapos, alam mo yung tropahan namin, kami yung makukulit talaga, alam mo yun. And then, may nakita kaming dumaan dito na lasing na babae yung gewang-gewang na. Inaalalayan siya ng dalawang lalaki na mukhang harmless. Ganun. Kumbaga nerdy looking, ganyan. Sabi ko sa kasama ko, alam mo kung ako may anak na babae, mas gugustuhin ko na yung babae niya nagigewang-gewang, tayo ang kasama. Ooh. Kaysa dun sa dalawang harmless tignan na lalaki. Bakit? Ano, sneaky motherfucker, mga ganun. Kasi yung sabik sa pekpek yun. Yeah. Yung gigewang-gewang na babaeng ganun, ay naku, talagang, alam mo yun, magti-take advantage sila. Hindi katulad pag yung kaming tropahan namin doon, nakikita ko talaga na, hindi naman kami ganun kasabik sa pekpek Gets, ihahatid namin ng maayos tong babaeng tong gigewang-gewang na to doon sa bahay nila. Dahil, di ba, normal na sa amin yan nagigets mo? Pero yung ganun, yung parang hindi pa nakakahawak ng minsan lang talaga may action sa sex, gagi, magte-take advantage sila dun. Totoo. Diba? Pero sa mata ng normal na tao, mukhang kami yung nakakatakot tingnan dahil mukhang gagambangin namin. Diba? Sa isip na, hindi gagambangin yan yun. Yung mukhang nerd na yan, hindi niya kayang gawin yan. Pero grabe, mas manyakis yan Di ba? Mas manyakis yan. May naalala ko, hindi ko natanong kanina Sa tingin mo ba, majority kung ilalagay natin sa numbers yung mga mag-partner na yung babae sobrang ganda. Malaking percentage nun, support yung lalaki. Halimbawa, 100 na 1,000 magpa-partners, 1,000 magpa-partners, maganda yung babae. 9 or 10, ganyan. Ay, wag na 10, hindi naman realistic 8, 9 yung babae. Malaking chance, malaking numbers doon, support yung mga lalaki. Mas marami yata sa tingin ko ganun. Ako rin. Ako naniniwala Bihira ako. lang yung lalaki na kaya yung mag-handle ng magandang babae na hindi siya nagpapa-under doon. Bihira yung, konti lang may alam kasi kung paano Pero meron kasing sistema kung paano Pwede siya Pwede mangyari siya So naalala ko na. So kaya mong pagganahin. Kaya mong pagganahin na isang babae na sobrang maganda talaga yung babae. Kaya mong pagganahin. Kaya i-handle.
na hindi ka nagpapaka-simp, kumbaga, yung ba ang Oo. tanong mo, kaya kung enough yung knowledge mo kung paano. Kung nagigets mo ang babae, alam mo yun, marami kang experience siguro, ganyan. Kaya, pwede. Pwede. Koy, maraming nalilito sa simp na salita. Mm-mm. Kasi yung binanggit mo kanina na fix yung ganito, fix yung ganyan sa babae. Some people, they call it simp na. Na, Pag ganun, yung parang nagpo-provide ka sa babae, ganyan. Ah, okay. Kasi di ba nalilito sila sa part na yan? okay. Ano ba yung boundaries mo ng, eto simp na tong ganitong moves. Etong moves na to, hindi. Providing and provision to. Part to ng masculinity. Para sa akin, simpin pag na-overvalue mo yung babae. Yun, wala namang masama na mag-provide ka eh. 'Di ba? Yun naman rin kailangan mong gawin talaga eh. Protektahan mo siya, provide ka. Pero alam mo yung pwesto niya. Hindi mo siya ginagawang goddess. Yun, pero pag ginagawa mo siyang goddess kahit hindi naman, yun ang simpin para sa akin. Doon ka mawawala. Doon ka madidistract, 'di ba? Yun. Kasi isipin mo, takin ang hirap talaga, no? Ang gagawin mong goddess, si Raulo nga yan eh. Yung Diyos mo, si Raulo. Di ba? Hindi nga niya maintindihan yung sarili niya, di ba? Lahat naman ng babae, aminado rin na gano'n eh. Hindi namin maintindihan yung sarili namin. Di ba? Minsan tatanungin mo siya, kala ko ba gusto mo yan? Oo nga, pero ayoko. Parang gaganon siya, di ba? Sabi mo, gusto mo yan. Ngayon, ayaw mo. Hindi ko maintindihan sarili ko. Legit yan. Speaking of ano nga maganda eh, kasi na-topic din namin to last time. Ikaw tanungin ko, Koy. Mistisa or morena? Ano mas malakas dating sa'yo? Yan. Okay, kung type beat sa type beat lang, 'di ba? Mas nandun ako sa side ng yung mukhang Pinay talaga. Ganon. Pero bandang huli nagkakatalo lang din talaga kung sinong may gusto sa akin. 'Yun. Kumbaga, para sa akin ito talaga para sa akin. Kung marami ka talagang experience na aral ka na diyan sa game, gets mo talaga na iba-iba ang shades. Gets mo? Alam mo yung sinasabi ng iba na, ayoko sa maitim na utong. Gets ko agad na, di siguro ganun karami experience mo sa babae. Kasi kung marami experience mo sa babae, gets mo iba-iba ang shading yan. Dapat na-i-enjoy mo yung art niyan. Alam mo yun? Medyo konting dark to ng konti. Ito, light pop. Alam mo yun? Yung iba, di ba, parang, ayoko ng tisay. Ganyan. Gusto ko, morena lang. Ganun, hindi ko pa nakakaranas ng tisay. Kumbaga, para sa akin, art siya eh. Alam mo yun, art. Parang ano siya eh. Kunyari sa kotse, let's say, ito sasabihin niya, hindi, Honda lang talaga ako, Honda. Ganun, hindi mo na-appreciate yung art ng Nissan. Hindi mo na-appreciate yung art ng Kasi unti pa lang yung Toyota. kinahawakan niya, Honda lang. Pwedeng ganun or siguro, pwedeng yung talaga ang hardcore siyang Honda lang. Hindi, pwedeng nakatikim na siya ng mga Nissan, Toyota, pero, hindi, Honda lang ako. Siguro may ganung tao din talaga. Basta ako, lahat ng shades gusto ko. Basta as long na may gusto sila sa akin, okay na ako dun. Masaya na ako dun. Basta may gusto sila sa akin. Yun lang naman ang importante dun eh. Basta, alam mo yung pakiramdam na pag nalaman mo may gusto sa yung babae, yung parang panalo yung pakiramdam mo. Kanya hindi mo siya gusto eh. Basta alam mo lang na may gusto sa'yo. Parang mas madali na kasi yung relationship eh, di ba? Pag yung babae may gusto na sa'yo eh. Yun talaga. Alam mo, yun lang tekniko naman yun talaga eh. talaga Yun lang eh. Kala nila parang mabulaklak ako magsalita sa mga babae. Diyos ko, hindi. Ang mabulaklak magsalita yung mga kaibigan ko na talagang ang galing mag-pick up ng babae sa mall, kahit nakatalikod yung mga babae, kausapin nila, makakuha agad nila yung number, makasex nila sa same araw na yun. Ako, hindi ako ganun kagaling dun eh. Pero magaling akong makaspat ng babaeng may gusto sa akin. Sobrang minsan lang siya. Pero pag naspatan ko naman yun, soldier na type beat yun. Alam mo yun, talagang nakaganon lang siya sa akin, parang yung kabayo na, alam mo yun, may ganon ko ng tawag. Ibang play din yung pick-up eh. Ibang mundo rin siya. Iba siya. Ibang mundo siya. Iba rin yung mundo ko na parang nag-hunting ka ng soldiers. Alam mo yun. Mas less lang yung sa akin. Mas less sex. Mas less yung babae na darating sa buhay mo. Ganon. Mas less. Kasi yung mga kaibigan ko, man, sa isang linggo siguro, 3 to 4 na babae, iba-iba yung nakaka-sex nila eh. Ganon ka-fun yung buhay nila. Batayan mo ng ganun. Sa akin hindi ganun eh, ha? Batayan mo ng ganun. Yung marami nakaka-sex? I mean, yung ganung style na ginagawa nila. May pick-up, ganun. Alam mo, pero sa tol, nagko-cold approach ako minsan for fun. Para lang ma-practice ko ulit. Alam mo yun, mga ganyan-ganyan. Pero hindi ko sineseryoso na gusto ko makasex to. Sa araw na to, gusto ko maging girlfriend to, ganun. Pag nagko-cold approach ka, paano yung unang approach mo? Baka pwede namin marinig. Well, wala naman talagang isang approach eh. Iba-iba siya ng approach. Minsan,
may sasabihin ka, minsan wala. Minsan wala eh. Mas gusto ko pa nga yung walang sasabihin dahil Random madali lang. lang eh. Uy, parang gaganon ka lang. Gaganon ka lang. Alam mo yun? Working lang ata sa'yo yun, Kuy. Kasi syempre. Hindi, promise. Try mong parang kunyari pipi ka. Oo, try mong ganun. Tapos Nasa mag-type ka mukha sa notes mo. Mag-type ka sa notes mo. Sa tingin ko, cute ka. Pero type mo lang sa notes mo ha. Tapos makikita niya, oh, thank you, ganyan. Tapos buong magtatanong siya. Type ka pa rin sa notes mo. Doon pa rin. Doon ka lang makipag-communicate sa notes. Natry mo na yan? Oo naman. Mas madali kasi siya eh. At saka fun siya gawin, di ba? And then let's say, kunyari nakuha mo na yung number niya Instagram. Bilang sabihin mo, sige, message na lang kita. Bilang, what the fuck? Marunong ka pala magsalita. Ayun, naka-pick up sila ng game doon. No? Di ba? Simple lang yun. Di ba? Pero, Tapos may fun na kagad doon, diba? Oo, masaya. Oo, busy ka agad. Para sa akin, ang cold approach, parang laro lang. Saya, hindi naman ganun kaseryoso. Pwede namang hindi kayo maging magka-relationship niyan. Ganun, wala lang. Ano lang siya. Naalala ko dati pag ginagawa ko yan, pumapalpak ako pag ang dami kong iniisip, pare, bago gawin yun. Hindi, totoo yun. Totoo Doon ako yun, sumasablay. totoo. And then Oo, na-realize totoo. ko, nung tumatagal-tagal na, basta gawin mo na lang. Gagawin mo na lang. On the spot ka na lang makipagkwentuhan. Alam mo mga pinanggagalingan nun, bakit parang ang dami mong iniisip? Expectation kagad. Doon ako sumasablay pag marami na expectation. Hindi, yung mas malalim pa nun. Ikaw sa tingin mo, ba't tayo nagkakaroon Galing ng yun sa mga naranasan nating rejections dati. Oh. Ngayon nag-aalangan ka na ulit. Kasi, nagets ko yan, pag pinagmamasdan ko yung mga bata sa playground, atake lang sila ng atake. Oo, may pag-usap Diba? agad. Hey, ako si Koy Koy, 5 years old. Gaganon lang siya. So, pag di siya pinansin, lipat siya ulit. Ako si Koy Koy, 5 years old. Ganun lang yung mga bata, di ba? Tapos nagigets ko, kasi hindi pa sila nakakaranas ng rejection eh. Kaya, attack sila ng attack. Once na nakaranas ka ng rejection, pa syempre sa mundo nating mga lalaki, puro rejection naman talaga. Normal ang naman eh. Normal sa atin ng Normal. rejection, di ba? Mm. Kaya yun, papasok sa utak mo yun siya. Kaya nga, parang maganda rin na ibalik sa bata ulit yung sarili mo. Pag punta ka ulit ng playground, pagmasdan mo ulit paano gumalaw yung mga bata. Parang okay lang din naman pala kung di ka pinansin ito. Sa dami ng tao, lipat ka lang ng ibang tao, di ba? Medyo mahirap siyang parang mind tricks din siya. I think ego lang natin yung kalaban natin eh. Yun nga, nagka-ego tayo dahil sa mga rejection, di ba? Siyempre, iba-iba tayo ng pinagdaanan ng rejection. Pwedeng na-reject tayo ng nanay natin dati, ng tatay, o ng girlfriend, o ng una mong crush. Ang daming pwede, o nabully ka. Ang daming pwedeng pinanggalingan siya eh. Pero basically, dun yun eh. Kaya nag-aalangan kang lumapit ulit eh. Diba? May hindi ka bang malilimutang rejection sa'yo sa babae? Sa babae, sa mga cold approach, Sa lahat. I mean, yung di mo makalimutan. di ko makalimutan. Sa mga cold approach, parang wala eh. Nakakalimutan ko na rin agad din kasi. O may niligawan ka ba nung high school, college, Oo na-reject naman, ka? dati, nung unang panahon, na-try ko rin mangligaw kasi akala ko yun ang way. Yung nakikita kong ginagawa ng iba eh. Naalala ko pa nga dati unang panahon pa to, sobrang wala pa akong alam. Siyempre, nung bata ako, mga diskarte na rin ako dun, yung maliliit na diskarte ko, ending, benta ng sabon, mga ganong shit. Hanggang sa, na-realize ko na yung pera ko, kaya ko makabili ng bracelet na silver. Parang Okay. ganun. Yung uso nun eh. Boss, may nagugustuhan akong babae. Binilang ko siya. Binigyan ko ganun. Tapos nag-thank you lang siya sa akin. Thank you. Tapos muli siya siyang ganun. Tapos parang tagal ko pinag-ipunan yun. Tapos yun lang. Di ko na inulit yung ganung Parang Hindi may pala gumagana yun. Akala ko gumagana yun. Kasi sa isip ko, silver to baby girl. 925. Di ba? Na-guess mo? Kasi hindi gumana. Hindi ko na inulit. Okay, next. Ibang strategy na naman. Ilang Siyempre, hindi pa-ending ko alam. ginawa mo nun, di ba? Oo, di ba, Kaya sabi ko, hindi gumagana to. Ibang way na naman yung akin. Kaya na-realize ko, hindi ko nga na-realize, pero napansin ko lang na pag hindi ko sila ganong pinapansin, hindi nila ako pinapansin. Alam mo yun, kaya parang siguro doon ako nag-stick sa way kong yun. Ganun. Dati, sa trabaho ko, pag siyempre, matumal, walang masyadong customer. So, lalaki. Usapang diskarte sa babae. Yeah. Ano ba sabi niya? Alam mo, hindi ako believe sa mga lalaki na ang papatulan lang nila ay yung may gusto sa kanila. Yeah. Kung malupit ka talaga, yung ayaw sa'yo, kailangan ma-convert mo yan Yeah. na Gets. gusto ka niya. Oh, may ganyan talaga. Oo. Pero sa akin nga, sabi ko, bakit? Bakit mo pa i-convert yung taong ayaw sa'yo? Yeah. Diba? So sa akin, tanga ka. Bakit ka nagsasay ng oras sa ganyan? Hindi kasi may mga tao talagang ganun. Tingin nila, pagka-challenge yung babae,
parang mas high value pa yon. Parang may ganun silang thinking. Di ba? Yeah, Especially sa mga totoo. normies, di ba? Totoo. Which naiintindihan ko. Okay din kung kaya mo naman kasi which pwede rin naman talaga eh. Walang gusto sa yung babae, pwede mong ma-flip 'yun. Please okay, kung kaya mo di okay. Kumbaga para sa akin kung gusto mong mag-dunk, edi mag-dunk ka, pero kung ma-shoot ko na ng layup to, Di ba? kung simple lang, di ba? I-shoot ko na ng layup to, ganun yun yung style ko. Kung style na yun, style mo yan. Hanggat gumagana naman Hanggat bandang huli, nagkagusto yung babae sa'yo. Yun. Para sa akin, it's all good, di ba? Nagigess mo? Pero ako Kaya kaya, working, no? pero ako kaya kontra talaga ako sa kanya. Kasi, ang naisip ko nung natapos yung usapan namin, ayun, kaya nag-reflect sa buhay mo. Sinasayang mo yung oras mo na gustuhin ka ng babae. Yeah. Hindi masaya yung buhay niya. Hindi masaya yung buhay niya. May pagka-alpha ba yung kausap mong yun? Hindi yung parang masculine na masculine. Alpha meaning, let's say, kunyari, siya yung leader sa mga grupo, ganyan, o sa work, or kung ano man, sa mo siya lagay, siya yung, may pagkaganon ba siya? Hindi naman. Hindi naman, okay. Pero sasabihin ko sa'yo off-cam yung taong yun. Okay. Kasi, Kasi basta, pansin ko yan sa mga alpha may ganyan din silang ugali Mga alpha na parang hindi nila makuha ang babae, yun ang gusto nila. Or kaya hindi makuha ng lahat, yun ang gusto nila, parang gano'n. May pagka gano'n sila. And then, yung mga sigma naman, doon lang sila sa, kung sino may gusto sa akin, dito na ako. Ganun, may iba-ibang archetype Ilan ba yun? Alpha, beta, delta, gamma. Ano ba yung isa? Nakalimutan ko yung isa. And then may sigma. Iba-iba siya. Dahil palang shades ng lalaki din. Anong label mo sa'yo dyan? Nililabel mo ba yung sarili mo sa ganyan? Ano sa tingin mo yung mas malapit Mas nasa sa'yo? sigma ako sa pag binabasa ko siya sa lahat. Nasa sigma ako. Kasi dalawa lang naman importante doon, yung malupit doon alpha o sigma Ganon, sila lang yun Parang ideal sa atin. Minsan yung mga alpha, yun nabubuhay talaga sila pag may crew sila, may mga sumusunod sa kanila, ganon. Yung mga sigma kahit mag-isa kaya nila Pero pag nagtagpo yung alpha and sigma, may respect sila sa isa't isa. Ganon, gets nila. So kaya si alpha, may kasama siyang 5 soldiers niya. Pero mag-isa si sigma doon. Gets ni alpha na hindi natin basta-basta maano yun siya, may sariling galaw yan siya. Ganon, mayroon ganon siya. Nakaka-interest nga nung inaral ko yun siya. And then may mga gamma, ang pinaka nakairita doon, yung mga gamma. Ano daw yun? Gamma males. Mga gamma, sila yung matalino talaga sila, legit na matalino. Pero pulpul sila sa lahat. Like, pagdating sa love life, simpin sila. Or, yung the way sila mag-isip ng love life nila is parang yung sa mga movies na, yung ideal na, na, nerd ako dati, and then na-realize nung maganda na, ako pala yung tamang lalaki. Yung ganong storya, naniniwala sila sa ganon, parang hopelessly romantic sila, parang ganyan. And then, matalino sila na sa tingin nila na, deserve ko talaga dapat ng mga babae kaysa dyan sa mga alpha and ano na yan. Kasi ako yung matalino Alam ko lahat to. Ganon. Yun nga lang, may hatred sila. Parang, mapapansin mo nga daw na gamma siya pag tinignan mo paano siya sumagot sa, let's say, sa messages o sa comments. Ang haba. Minsan too much explanation. Ako nawiwirdoan ako sa mga ganun. Pare. May ganun talaga Ganun. Minsan nakakairita yung mga pinaka-gamma. Okay pa yung mga delta, mga beta. Medyo okay pa yun. Pero yung gamma, parang sila yung kontrabida dun sa 5 yun Sila yung hater dun You mean sila yung parang masyadong ino-overthink yung mga simpleng bagay lang naman? Pwede, ganyan. Kasi matalino sila Di mo rin masisi sila na mag-overthink dahil yung brain nila matalino din talaga. Nag-guess mo? Hindi ka tulad nung sigma and alpha, simple lang yung mga yun dali-daling basahin nun. Pero yung mga gamma, ano sila? Talagang ang talino. Kaya sa tingin nila, deserve nila lahat ng nakukuha nung alpha and nung mga sigma. Kasi sila yung matalino sa mata nila. Pero wala silang social skills, alam mo yun. Wala. Yung kubobo pa rin yun Yun na nga medyo nagiging ganun na nga Sobrang talino bobo. niya. Alam mo yun, sobrang talino niya. Naging bobo tuloy. Nung dinidescribe mo, parang ang daming ganyan sa TikTok. Parang sa tingin ko, mas maraming ganyan sa TikTok. Matalino, no? Alam mo, grabe. Naiilib nga rin ako sa talino nila. Talino mo, no? Pero yun lang yung alam mo. Parang ganun. Sa nonsense mo ginagamit. I mean, yung tinutuwa niya parang mga woke. Tol. Parang ganun. Ang daming ganyan sa TikTok na Sino yung mahilig mag-label sa atin? Hindi ko na nga alam yung mga terminology ginagamit nila misogynist, kung ano, narcissist. Parang, ang sarap lang sampalin sa mukha. Dami na ng label na tinatawag sa akin na hindi ko na alam yung meaning. Parang English sila dyan. Minsan parang ang dami nilang pinoproblema. Ganun yun Yun yung isang pansin ko, gamma to, ang dami niya. Yung pwede niyang di man problemahin.
Di, paglaban natin yan. Kagi napaka-nonsense naman pag inintindi mo, ba't iniisip mo ng ganun sobra yan? Oo, ganun. Weirdo yung mga yan. Totoo. Oo, may pagka-weird sila, ganun. May Para sa akin, pagka-weird di sila matalin. Kasi sa akin, pag ang isang tao walang self-awareness, para sa akin, bobo ka na nun eh, matik na yun eh. I mean, Pwede, no? pero pwede pa magbago yun. Yung self-awareness, pwede mo pa ma-improve yun. Okay. Kasi kahit naman sino, pwede naman tumalino eventually. Basta may self-awareness ka. Yeah. Kasi tingnan mo sa sobrang talino niya nun, wala siyang self-aware na sobrang OA niya na sa pinaggagawa. Oo. So, wini-waste niya yung time niya dun sa walang kakwenta-kwenta. Pero comment section, magta-type ka na marami. Hindi ka naman kumikita. I mean, kung i-delete ko yan, putangin lang, di wala ka na magagawa. Ay, nasayang yung ano mo, no? I-delete ko. Oh, 30 minutes ka Pwede nag-isip. mong gawin sa kanila, no? 30 minutes. Pinaghirapan mo to, kinumpose mo pa to, May mga, ka pa, period, and capital letters ka pa. Delete. Tangin na, di ba? Bad trip, no? So, sobrang wala niyang control doon. Yeah. Kaya natatangahan talaga sa mga ganun. Basta pag nakakita ko ng ganun, tangin na weirdo to. Weirdo tong tao. Parang ang hirap pagtagpuin nun eh, na kasi lagi mong question, talino, ang dami sinasabi. Ang dami niyang alam. Pero bakit ganyan itsura mo? Kasi nga kung matalino ka nga, lahat naman tayo gusto natin ng swabing buhay eh. Masayang buhay. Yan yung mararamdaman mo minuminuto, araw-araw. Bakit hindi mo ginamit yung talino mo para maging swabe yung buhay mo, maging masaya yung buhay mo? Kasi katulad nga nung pag ang talino pero sobrang taba, 'di ba? Parang hindi naliligo yung itsura. Ang hirap paano mo sasabihin matalino 'yun? Paano mo siya tuturo na alam mo talino mo? Paano mo sasabihin 'yun? Yan kitang-kita mo yung bilbil mo tuwing haharap ka sa salamin, Ano? Wala ba nagti-trigger sa utak mo na ano to Pwede rin nawala Wala talaga? Pwedeng wala, pwedeng hindi nila nakikita. May ganun pansin ko lang for example, yung mga marami akong nakikitang designer ng damit. Magaling sila gumawa, magaling pumorma, pero hindi sila marunong sa buhok. Papansin ko ba't ganyan yung buhok mo? Ano ba yan? Buti kaya mo lumabas na ganyan yung buhok mo, ginaganon ko sila. So, pwedeng hindi na nakikita yun. Kaya, nagigets ko. Ganun, may mga ganun na hindi. So, bihira lang siguro yung kaya niyang makita lahat, alam mo yun. Kanya-kanyang galing lang din siguro sa ganun. Kaya I think sobrang blessed natin na aware tayo na maraming departamento, hindi lang isa yung dapat mong popokusan eh. Totoo. Madami kang ayusin sa sarili. Totoo. Alam mo nga, bandang huli nga ang pinaka-pinoproblema lang din ng lahat talaga yung babae na department Mayaman o mahirap, iisa pinoproblema. Kasi, nung napatropa na ako dun sa mga mayayaman, like yung dollar millionaires yun pa rin yung topic. Yun ang topic. Itong parating na Sunday, pupunta akong Thailand. Speaker ako doon, magiging speaker ako. Isang parang event siya na about dating and relationships lang. Na puro mayayaman yun nandun. Ako nga yung pinakamahirap na pupunta doon Ganun mga galing pang US, galing UK, ganun yung mga pupunta doon. Lahat mayayaman. Tapos ang topic, isipin mo ang topic namin, dating and relationship. Kaya nga doon ko kahit nakarating ka sa top, ang problema mo pa rin pala, babae, ganun. Yung rin pala problema mo, ganun. Pangalawang beses ko na magto-talk doon. Nakaraan, hindi ko maalala, kailan ako pinupunta. Same event din. Ngayon, parang part 2 na ng event na to, ganun. Okay nga okay na experience siya, ganun. Pero gugulat ka, sobrang yaman ng iba doon tol. May na-meet ako doon. Sabi niya sa akin, nabenta na doon niya yung business niya. Sabi, nabenta ko na yung business ko and wala na akong plano mag-make money pa buong buhay ko. Para sa akin, gaano ka kayaman para masabi mo na wala ka ng planong mag-make money pa? Calculated mo na to hanggang kaduluduluhan, goods na buhay mo, ganun. Sabi niya, kaya nga, ngayon na ako nag-aaral nitong women na department ko dahil marami na akong time ngayon. Hindi niya naayos yung department na yun. Halos lahat yun sila. Kaya nga sila mayaman lahat Halos lahat yun sila, ganun. Inuna nila yung money department nila. Then ngayon sila nag-aano ng babae na department nila. Halos lahat yun sila. Pero nailib lang ako sa kanya na sobrang yaman niya na di na siya nag-iisip paano mag-make money pa. Nung nabenta na doon yung business niya. Tapos believe naman siya sa departamentong naayos mo kagad. Oo, diba? ganun. Oo. So pwede siya may matutunan sa akin, pwede ako may matutunan sa kanya, ganun. Pero overall, basta pares kayong may self-awareness at bukas kayong matuto, I think walang sa inyo. Diba? Yan, buti nga bukas siyang matuto. Isip mo, sayaman niyang yun nakikinig pa siya sa katulad ko Yun ang okay. Diba? Tama. Ko. Kasi marami rin ako nakikilala nung pag nagkapera na, sarado na yung tenga Ganun, grabe, ang dami ko nakikilalang ganun. Low IQ yun. Pero yun, sipin mo, grabe. Ewan ko kung
ilang millions yung dollars nun. Pero grabe, bukas pa rin siya. Talagang makikita mo, nakikinig siya sa akin. No? Mamaya pakita ko sa inyo yung picture nun. Masabi mo, ito yung mayaman. Parang, what the fuck? Parang, kaya ko rin palang yumaman. Parang makikita mo talaga siya, ito. Ganun. Tayo, hindi na nag-iisip ng pera to. Ganun. Grabe nga eh. Yung Talino mga rin siya. na-point out mo, Koy, na mayayaman na sarado na yung utak. Ano yung galaw nila? Simp sa babae. Gasto sa babae, ganun ang galaw nila. Good question. Yung mga kilala kong yun, Hmm. kung yung mga kilala ko lang usapan, may pagka. May pagka. May pagka. And then, kahit anong paliwanag mo sa kanila, hindi papasok sa tenga nila yun. Kasi kaya hindi papasok sa tenga nila yun, hindi nila hiningi sa akin yung knowledge eh. Kaya nga, mula nun, na nagets ko na ganun, hindi na ako kahit nga nakikita ko nagkakamali yung isa, hindi ko nasabihin sa kanya, hindi tol, huwag mong gawin yan. Kasi hindi naman niya hiningi eh. Kasi sa experience ko ang dami kong nasayang na laway pala. Ang dami kong tinry tulungan. Kasi nakikita ko nalulunod din siya sa relationship niya. Ganyan din ako Napapack up dati. na yung buhay niya, di ba? Ikaw, dahil pure lang yung heart mo, gusto mo lang nung tulungan yung brother mo, gusto mo siyang bigyan ng salbabida. Yun nga lang, ang tanong, hiniling niya ba yung salbabida? Hindi naman. Kaya ngayon, wala, hindi na ako sabihin, nalulunod ka. Gusto kong marinig kita magsabi na ako ay salbabida. Ganun. Tsaka ako magsasabi sa'yo. Pero hanggat di mo sinasabi, hindi mo na ako magsasalita. Dati, bida-bida ka pa sa paningin nila. Totoo. Parang mayayabangan pa sa'yo. Pakailamero ka pa nga eh, no? Oo, Di ba? hindi Parang nag-away pa kami. ganun. Ganyan din ako. Kaya nagets ko na yan. Mga dating ako yan. Parang hayaan mo na lang talaga sila na maging miserable. Yeah. Kasi, pero darating din yung time na magkakaintindihan na kayo. Pag yung magaling na Yeah. yung puso niya. Pag nadapa siya ng todo, pwede. Alam mo yun? Kaya maganda hintayin mo rin madapa eh. Or malunod siya ng konti, nawalan siya ng hangin konti. Bilang, kailangan mo ng salbabida, no? Aminin mo na. Aminin mo muna. Hindi kita tuturuan hanggang di mo aminin. Oo, kailangan ko salbabida. Kahit ibuka mo yung bunganga niya, palunok mo yung gamot. Wala eh. Oo, ganun. Kaya hindi ko na pinipilit eh, di ba? Sayang sa oras. Ang ending nga nun, sa mga barkadahan ko dati nung unang circle ko, ang ending nun, nayayabangan pa sila sa akin. Tapos Nayayabangan awahin pa. ko pa. Totoo. Parang kala mo naman, galing-galing mo na. Gaganon-ganonin ka pa. Kaya nga natutuwa ako dun sa yung mga audience namin dun sa talk na yun. Nakikinig talaga sila. Alam mo yun. Yung iba dun, parang makikita mo, too late na pare. Parang medyo matanda ka na. Parang ang hirap na rumicover ng ganyan. Ganun. Pero sige, kaya pa yan. Pwede pa yan. Kaya pa. Meron ba dun 50s pa? Marami. Sa siya na Marami. I mean, sisibak pa sila. I mean, Hindi, 50s. Dapat naman talaga tumitigas pa ethics mo ng 50s eh. bagay. Dapat, pag healthy ka, dapat. May kilala ako 70s pa rin eh. Pwede. Lumalaban pa eh. Ay, sa bagay, sa 50 pwede. bata pa pala. Sorry, Bata ang pa. 50. Oo. 50, 60 bata pa nga eh. Bata. Pero ang galing nga eh, kasi tayong mga lalaki, pagkaya tumanda ka, umabot ka sa gantong age, kala mo, yung pakiramdam mo, kala mo mararamdaman mo matanda ka na, pero hindi. Totoo. Di ba? Parang ako ngayon, kung anong naramdaman ko nung 18 ako, ganun pa rin pala ako. Ako mas malakas pa nga yung pakiramdam ko ngayon eh. Oo, mas gusto mo nga yung version mo ngayon, di ba? Ayan, Kaysa nung dati mismo, mo. mismo. Parang mas gupings na gupings ka sa sarili mo. Parang, ito yung pinaka-okay kong version, di ba? Yun ang maganda rin sa atin, Pag tumatanda ka, nagiging okay ka, Pag tinitingnan mo yung dati mong picture, inang to. Buti nga, kasi di ba may mga matatandang bugnutin? Dati naiinis din ako sa mga ganun eh. Unti-unti ko nare-realize. Siguro hindi nila nagawa ng sobra yung... Gusto nila. Kaya KJ sila. Totoo. Alam Totoo mo yan. Totoo Kasi yan. Totoo yan. May mga ilan din na naging kapitbahay ko dati dun sa dati naming subdivision. Sobrang bugnutin talaga. I mean, iniintindi ko na lang. Yun na nga di ba pag naintindihan mo na sila, hindi ka na maiinis sa kanila. Hindi na. No? Ganun. Dati mainis ka pa parang gusto mo pang siyang suntukin pero ngayon dahil naiintindihan mo siya, gets ko saan ka nang gagaling. Minsan Diba? parang mapapaisip ka na lang na parang maawa ka lang, parang ganun. Parang siguro Kahit sa mga comment section nga naiintindihan ko saan siya nang gagaling gets kaya. Kasi minsan sisilipin ko yung profile sige nga, tingnan natin sino nagsabi nito. Gets, ba't ka ganyan mag-comment? Si Ichigo pare. Si Kilua. Tangin ng profile yan. Patawarin ka sana dahil di mo alam. Patawarin ka sana dahil di mo alam. Di ba yun parang yung sa yung pinako si Jesus, di ba parang ganun, patawarin nyo sana sila dahil di nila alam. Parang ganun yung nakikita ko, pag nakakita ko ng mga ganung tao. Gogi boy, speaking Hindi of Jesus, medyo blasphemy na yata ito. Pero natatawa kasi ako dun sa memes na napanood ko nakaraan, yung aso, ganyan siya, mga ganun, tapos si Joseph siya kunyari. Si Joseph, kunyari yung aso. Tapos parang dumating yung trekking sa bahay mo nang di mo kilala.
Baka ganun yung aso. Hindi mo ba napanood yung reels na yun? Ang context nun parang ang sinasabi nga kagang hirap nito. Pero hindi, sige, pasukin na natin to. Kasi Rational lang. virgin si babae. Pero nabuntis siya. Tapos may dumating na tatlong master. Ikaw, anong iisipin mo nun? Ikaw si Joseph, isipin mo. Ikaw Anong iisipin mo nun? Tapos may regalo, di ba? Fuck, parang, paano nyo na lang ang bahay ko, di ba? Ang sabi pa dun, di ba, nasa sabsaban yung bahay. What the fuck, no? Pero, tapos never pa kayo nag-sex, di ba? Tapos sasabihin sa'yo, Yeah. buntis ako ganyan. Tapos may tatlong haring nagbigay ng gifts. Ganun ba yun? May tatlong haring dumating? Di ba yun nga yung nasa kanta? Tatlong haring Okay. Tapos, ang sabi, di ba, nasa sabsaban. Pero kami Ano naniniwala. yung sabihin ng sabsaban? Parang Ayan. farm. Oh, Mga dayami. Hindi stable siya yung sa anuhan ng kabayo. Oo, to yung dahon kasi dun yung mga kabayo. Para sa kabayo yun. So, yun, nandun sila. Doon sila dinalaw. Pero linawin ko lang naniniwala kami. Pero Question lang naman question, yun. pag rational, lang na sabi. Kaya nga may napanood akong video. Babae siya, nagsasalita siya sa stage. Sabi niya, lalaki talaga yung mga nagsulat ng Bible na yan. Ganun. Hindi detalyado eh. Sabi niya ganun. Kung babae nagsulat yan, detalyado yan. Tangina, Oo. Ang gulo nun. Oo, sabi niya pa, tinan mo, sinabi niya na si Jesus daw, ganyan, may mga tinulungang mga babae, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, kung babae nagsulat doon, meron doon sabihin natin, ito yung naka-relationship niya, ito yung nangyari sa kanila. Like, ganun kadetalyado daw. Tapos sabi niya, yung 10 commandments daw, so, lalaki daw talaga nagsulat kasi 10 lang. Kasi kung babae yun, 2,000 daw na commandments. Ang kulit niya, yung kulit na napanood yung Pero actually, hindi detail ang tawag doon. Chismis, may halong chismis na yun. Oo, Di ba diba? babae? Puta. Malapit talaga sila sa sarcasm, no? Yung mga Amerikano, no? Kasi syempre, importante sa kanila yun. Sino naging chicks ni Jesus dyan, di ba? Kung babae nagsulat nun, talagang ilalagay nila yun, di ba? Ganun. I think madami-dami silang takeaway ngayon sa episode natin, ano? Busog. Tinuruan kayo Busog na yun, pare. Tinuruan kayo ni Koy ng another gem sa dating, paano mag-approach na maayos. Yung cold approach kanina. Diba? Comedy yun pre, nakakatawa. Naniniwala akong effective yun. Oo, ako rin. Madali nga siyang gawin, pare. Oo. Ano ka na eh, interesting ka agad. Alam mo maganda doon, so pag nagkakaganon ka, tatakbuhan ka na kagad ng ay di ang dali. Kasi pag pinansin ka niya na nagkakaganon ka, ibig sabihin merong interesting sa'yo. Pero alam mo, negative lang nun. Oo. Ngayon, kung nakilala ka, nakuha mo siya na nagpapatawa ka, habang buhay ka na magpapatawa dapat. Kaya minsan gusto ko yung wala lang akong gagawin, it's nagustuhan niya ako, di pwede na ako walang gawin hanggang kaduluduluhan. Hindi, bawiin mo na lang agad. Pag nakuha mo na yung bawiin mo na agad. So yun mga pare, no? Again, maraming salamat kay Kuy Kuy sa pagpunta dito, pagbaba sa ating podcast. Again, may mga project ka ba, Kuy, na gusto mo silang i-invite? Meron lang kaming mixtape na ilalabas, kasama ko dun si CKYG at saka si Realist Cram. Yun lang yung abangan nila. Like, pasabog yun. Video kayo na pinag-away mo pa yung dalawang bata. Hindi, nag-away silang kusa. Pinagbati mo pala. Pinagbati ko kaya sila. Ikaw naman, pinagbati ko sila. Oo, mali pala. Kung ganito sa'yo, ganito sa amin 3 p.m. pare. 3 p.m. namin na-upload. 3 p.m. Oh, So yung mga pare, prayer pala yung 3 p.m. yun, maraming salamat. No? Leave a comment down below. Ano masasabi ninyo? Again, maraming salamat ulit kay Kuy Kuy sa pagbaba rito. Don't forget to subscribe mga pare. Leave a comment down below ano masasabi ninyo. Click the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Sipot Podcast. Babalik kami. Yes. 2 p.m. gang! Walang pake, payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et aset at si Eko parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, manag